Tahimik ang paligid, pero may isang presensya na hindi mo kayang ipaliwanag. Ang puso mo, kahit hindi mo alam kung bakit, ay parang tinatawag. Bawat umaga ay panibagong simula, at sa umagang ito, hindi ka nagkataon na narito. May gustong iparamdam sa iyo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa, hindi ka iniwan. Ang banal na espiritu ay nariyan, handang pumasok sa bawat sulok ng buhay mo na kailangang liwanagan. Sa umaga ay pinapakinggan mo ang aking tinig. Sa umaga ay inihahanda ko ang aking dalangin sa iyo at ako'y naghihintay. Mga awit 5:3. Ito ang oras mo para huminto sandali at marinig ang tinig ng Diyos. Lumapit ka. Damhin mo ang kanyang presensya. Simulan na natin. Tahimik ang simula ng araw, pero sa espiritu may gumagalaw na hindi mo pa nakikita. Parang may hangin ng pag-asa na dumarampi sa puso mo ngayon. Hindi ito basta umaga lang. Ito ay umagang may layunin, may tawag, may sagot mula sa langit. Kapatid, bago ka pa man bumangon, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Alam niya ang iniisip mo. Alam niya ang hinahanap ng puso mo. At ngayon, iniimbitahan kanyang lumapit, hindi para humingi lang, kundi para makipag-ugnayan, para marinig mo siya, para maramdaman mo ang kanyang yakap. Ang banal na espiritu ay hindi malayo. Siya ay narito, naghihintay sa iyong pagsang-ayon, sa iyong oo, sa iyong panalangin na may buong pagtitiwala. Kaya bago mo harapin ang mga tanong ng araw na ito, pakinggan mo muna ang tinig na nagbibigay kapayapaan. Sabi sa Roma 2:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ikaw ay anak, at ang ama mo ay nagsasalita. Handa ka na bang makipag-usap sa Kanya? Isulat sa mga komento, Espiritu Santo, kausapin mo ako ngayon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para mas maraming araw ang magsimula sa presensya ng Diyos. Tahimik ang hangin sa loob mo ngayon habang hinihintay natin ang paggalaw ng kanyang espiritu. Isang malalim na pagkahimbing ang sumasalubong sa iyong kaluluwa na tila bumubulong. Lumapit ka, makipag-usap ka, hayaan mo akong mamuno sa iyong araw. At ngayon, hihimayin natin ang panalangin na magdudugtong sa puso mo sa Diyos. Hindi ito basta salita lang, kundi pagpasok ng kanyang presensya sa bawat silid ng iyong buhay. Sumandal ka, huminga ng malalim, hayaan mong unahin ang kanyang pangalan sa labi mo, sapagkat ang pangalan ni Jesus ay daan sa pakikipag-ugnayan sa Ama. Sa bawat hininga isipin mo, Espiritu Santo, halina, manahan ka sa akin. Isipin mo ang bawat dingding sa iyong puso na unti-unting nasisinagan ng liwanag. Ang banal na espiritu ay dumaraan. Hindi siya nagmamadali, dahan-dahan niyang inaabot ang malalalim na bahagi ng iyong damdamin. Gusto kong hilingin sa iyo, ilapag mo ang iyong pasakit, ilungkot, takot, ngunit hindi mo kailangang pangalanan ng malakas. Ilahad mo lang sa Kanya ang nais mong ipahayag sa isang anak sa Ama. Narito ako, Diyos. Hawakan mo ang katotohanang alam ko na may karga ka, may pasan ka, ngunit ngayon, halina't ipagkatiwala mo rin ang lahat. Isipin mo, anong mangyayari kung sa paglapit mo sa Kanya, ang sagot mo'y mas malalim kaysa inaakala mo? Anong himalayong gustong mangyari kung marinig mo ang boses niya sa katahimikan? Ang panalangin natin ngayon ay pagtaas ng puso. Hindi kailangan mo magsalita ng marami. Sabi sa Santiago 5:16, ang taimtim na panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Ipinapaalala nito na kapag tayo'y nananalangin ng may puso at pananalig, gumagala ang presensya ni Kristo sa gitna natin, lumalampas sa hangganan ng natural. Kaya samahan mo ako, hihilingin mo sa Kanya, Espiritu Santo, buksan mo ang pandinig ko. Espiritu Santo, linisin mo ang puso ko, alisin ang mga wasak na ugat na hindi ko alam. Espiritu Santo, magsalita ka ngayon, pala kumigo, Senyor. Huwag kang manghinayang. Pagnilayan mo ang imahe ng isang hardin na sakaling pinapangalagaan ng Diyos.
Minsan, may mga damo, may mga batong nakahalang, may mga sulit na daan na tila sira. Ngunit kapag pumasok ang Espiritu, pinupukaw niya ang bawat ugat. Kinakalas ang dumi, dinidilig ang lupa, sinisilayan ng sinag ang mga tangkay na tila patay, at unti-unti may paglago. Ganon din siya sa buhay mo ngayon. Hindi niya ipinapabalik ang mga tinik, kundi inaalis niya ang sagabal para sa buhay na puno ng kulay, biyaya, direksyon. Habang naririnig mo ang mga salita ko ngayon, maaring may bahagyang kilabot sa dibdib mo. Yan ang Espiritu na kumikilos. Pakinggan mo ang tinig niya. Hindi maaaring magkamali ang Diyos sa puso ng kanyang anak. Sinasabi niya, lumapit ka pa. At sa paglapit mo ngayon, ihahayag niya ang daan. Hindi lahat ng sagot bigla, pero sisimulan niya ang pag-angat at may magandang bahagi pa. May bahagi tayong sisimulan nang marinig mo ang ilan sa kanyang pangako, mga piraso ng ilaw sa dilim. Ngayon, hihila kita sa panalangin na may pagtitiwala. Ama sa langit, papalapit kami sa iyong trono. Hindi dahil sa aming karapatan, kundi dahil sa biyaya ng iyong anak. Maraming bagay ang hindi namin nauunawaan, ngunit naniniwala kami na ikaw ay mabuting ama. Tularan namin ang pagkilala sa iyong presensya bago ang mga sagot. Sa pilitin mong manahan ang iyong espiritu sa aming mga puso, magbigay ka ng liwanag sa mga parte ng aming buhay na nababalot ng dilim. Palakasin mo ang aming pananampalataya, baguhin mo ang aming pananaw. Gamitin mo ang aming simpleng "Fala Comigo, Senyor", para simulan ang isang paglalakad kasama mo buong araw na ito. Huwag mong pabayaan ang sinuman na narito ngayon, iyong yakapin, iyong gabayan. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Ngayon, habang patay ang mundo sa paligid mo, may kilusan sa Espiritu, isang pagbulong sa iyong kaluluwa na hindi mo pa naririnig ng malinaw. Panatilihing bukas ang puso. Huwag mong bitawan ang sandaling iyon. Manatili ka rito. Dahil sa ngayon may gagawing higit pa rito ang Diyos kaysa sa inaasahan mo. Sabihin mo sa komento, Espiritu Santo, dumating ka sa aking umaga, o "Fala Comigo, Senyor". Gusto kong makita ang mga mensahe niyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na para samahan mo ako sa mga susunod na panalangin na tutugon sa hinahanap mo. Tahimik ang paligid mo ngayon, pero sa mundo ng Espiritu, may tinig na paulit-ulit na tumatawag. Hindi sigaw, hindi bulyaw, isang paanyaya, isang bulong, isang pangungusap na bumabaon sa puso. Anak, naririnig mo ba ako? At gusto kong dalhin ka sa kwento ng isang batang lalaki na tulad mo ay hindi inaasahan ang pagtawag, isang batang may pusong malinis. Si Samuel, lumaki siya sa templo, araw-araw siyang nasa harapan ng presensya ng Diyos. Ngunit kahit ganon siya kalapit sa altar, hindi pa siya sanay makarinig ng tinig ng Panginoon. Sabi sa 1 Samuel 3:1, sa panahong iyon, bihira ang salita ni Yahweh, halos wala nang nakakakita ng mga pangitain. Alam mo, kapatid, parang ganito rin ang panahon natin ngayon. Maraming ingay, maraming salita, pero kakaunti ang tunay na tinig na galing sa Diyos. At minsan, kahit tayo na mismo ang nasa loob ng simbahan, ang tanong pa rin ay, naririnig ko ba talaga siya? Isang gabi, habang natutulog si Samuel sa loob ng templo, malapit sa kaban ng tipan, tinawag siya ng Diyos. Samuel! Tumayo siya. Nagmadaling pumunta kay Eli ang pari. Sabi niya, narito po ako. Tinawag po ninyo ako. Pero ang sagot ni Eli, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na at matulog. At nangyari ito hindi lang isang beses, kundi 3 beses. Hanggang sa napagtanto ni Eli, Samuel, ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Kapag narinig mong muli, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang lingkod ninyo. At doon nagsimula ang lahat. Doon nagbago ang kwento ni Samuel. Doon siya naging propeta. Doon siya naging tagapagsalita ng Diyos sa buong Israel. Isang simpleng tugon, isang simpleng panalangin. At gusto kong tanungin ka ngayon,
Ilang beses ka na rin kayang tinawag ng Diyos, pero akala mo ibang tao lang. Ilang beses ka nang ginising sa gitna ng gabi, biglang naiyak sa panalangin, biglang kinilabutan sa isang salita sa Biblia, pero binaliwala mo dahil akala mo ito'y normal lang. Kapatid, baka naman matagal ka nang tinatawag, pero hindi mo pa alam paano tumugon. Gusto kitang hikayatin ngayon. Huwag mong hayaang dumaan ulit ang araw na ito na hindi ka tumutugon. Sa panahong ito, kailangan nating ibalik ang pusong handang makinig, hindi para malaman ang buong plano ng Diyos, kundi para simulan ang koneksyon. Tulad ni Samuel, hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng Diyos, pero ang puso niya bukas. Ganyan din ang gusto ng Panginoon sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang marunong magsalita ng maganda. Hindi mo kailangang maging malinis agad. Ang kailangan lang niya, isang pusong handang tumugon. At sa pagtugon mo, doon mo mararanasan ang gabay ng banal na espiritu. Isipin mo ito, si Samuel ay bata, hindi pari, hindi leader, wala pang pangalan, pero pinili ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagiging karapat-dapat ay hindi sa edad, hindi sa posisyon, kundi sa puso. Kung ang puso mo ngayon ay bukas, katulad ng kay Samuel, makakaasa kang may ipapahayag ang Panginoon sa iyo. Baka ngayon nararamdaman mong walang nangyayari, tahimik ang langit, walang sagot sa panalangin. Pero tandaan mo, sa katahimikan, madalas nagsisimula ang malalakas na tinig. Sa gabi, nangyari ang pagtawag kay Samuel. Sa gitna ng kadiliman, kaya huwag kang matakot sa mga oras na parang walang liwanag. Baka doon niya gustong magsimula. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Maaring may bahagi diyan na parang walang direksyon, parang may kulang, parang may tinig na hindi mo pa rin maunawaan. Iyan ang bulong ng Espiritu. Hinihintay ka lang na tumugon, na magsabing, magsalita ka, Panginoon. Nakikinig ang lingkod mo. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Hindi mo kailangang ipilit ang sagot. Minsan, kailangan mo lang tumahimik, dumapa, pumikit, at hayaan mong siya ang mangusap. At kapag nangyari yon, kahit isang salita lang mula sa kanya, magbabago ang lahat. Ang Diyos ay hindi nauubusan ng sasabihin. Tayo lang ang kadalasan walang oras makinig, pero sa umagang ito, pinili mong manood, pinili mong huminto, kaya huwag mo nang palampasin ang sandaling ito, isa kang Samuel. Tinawag, pinili, at kung handa ka ng tumugon, asahan mong hindi lang basta damdamin ang magbabago, kundi ang direksyon ng buong buhay mo. Ngayon, bago tayo lumipat sa susunod, gusto ko munang manahimik ka ng ilang segundo. Damhin mo ang presensya ng Panginoon. Isara mo ang mata mo, sabihin mo sa puso mo, naririnig kita, Panginoon, magsalita ka. At kapag handa ka na, gusto kong isulat mo sa comments, magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang lingkod mo. O kaya gamitin mo ako, Diyos, katulad ni Samuel. At kung ikaw ay bagong salta sa ating komunidad, pindutin mo ang subscribe, hindi para sa akin, kundi para samahan ka sa bawat panibagong araw ng paglapit sa Diyos. Dahil hindi pa dito nagtatapos ang usapan niyo ng Diyos. May kasunod pa, may lalim pa, may tinig pa. Ngayong natutunan natin mula sa buhay ni Samuel kung paano tumugon sa tinig ng Diyos. Oras na upang ilapat natin ito sa ating sariling buhay. Dahil ang tinig ng Diyos ay hindi lamang para sa mga propeta noon, ito'y para sa iyo rin ngayon, para sa araw na ito, para sa eksaktong sandaling ito. Ang presensya ng banal na espiritu ay hindi limitado sa templo o simbahan. Hindi niya hinihintay na lumapit ka lang tuwing linggo. Siya'y nariyan sa bawat umaga na bumubungad, sa bawat tahimik na pag-iyak mo, sa mga tanong mong hindi mo masabi kahit kanino. Ang Diyos ay Diyos ng direksyon. At kung may tanong ka ngayon, may sagot siya. Pero ang tanong ay, handa ka bang pakinggan? Handa ka bang sundan? Kapag sinabi mong, Espiritu Santo, magsalita ka, dapat mo ring sabihing, handa akong sumunod. Dahil ang tinig niya ay hindi palaging madali. Minsan, tatawagin kanyang iwan ang komportabling bahagi ng buhay mo. Minsan, hihilahin kanya palayo sa mga relasyong hindi na ayon sa kanyang plano.
Minsan ang sagot niya ay hindi oo, kundi wag muna o ibang daan. Pero kahit kailan, ang direksyon niya ay laging para sa kabutihan mo. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sariling kaalaman. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ang kailangan mo ay manalig na siya ang may hawak ng mapa. Isipin mong may hawak ang Diyos na sulo, isang ilaw na sapat lang upang makita mo ang susunod na hakbang. Hindi niya ibinibigay ang buong daan agad, pero sapat ang liwanag upang hindi ka madapa. At sa bawat hakbang ng pananampalataya, lumalawak ang daan, lumilinaw ang pangitain, tumatapang ang puso. Paano mo malalaman na ang tinig ng Diyos ang naririnig mo? Simple, ang tinig niya ay laging magdadala ng kapayapaan, hindi kalituhan. Hindi siya Diyos ng gulo, kundi ng kaayusan. Kapag ang naririnig mo ay nagtutulak sa iyo na lumapit sa Kanya, hindi lumayo, iyon ay Kanyang tinig. Kapag pinatitibay nito ang loob mo, pinapalakas ang pananampalataya mo, pinapaalala sa iyo ang Kanyang mga pangako, iyon ay siya. Dahil ang tinig ng Diyos ay hindi lang naririnig, ito'y nararamdaman sa puso, sa espiritu, sa kapayapaang hindi kayang ipaliwanag. Ang pagkakaroon ng direksyon mula sa Diyos ay hindi ibig sabihin na mawawala ang problema. Pero may kasiguruhan kang hindi ka naglalakad mag-isa. Ang bawat desisyon ay may gabay. Ang bawat araw ay may saysay. Hindi ka na gumigising ng walang dahilan. Gumigising ka ngayon dahil may layunin, dahil may itinuturo siya, dahil may gustong baguhin sa iyo at sa pamamagitan mo. Kapatid, hindi mo kailangan maging perpekto para marinig ang Diyos. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang makinig at sumunod. Kaya simulan mo sa simpleng panalangin, Espiritu Santo, gabayan mo ako. Hindi ko kaya ito nang wala ka. At sa panalangin iyon, nagbubukas ang langit. Sa panalangin iyon, dumadaloy ang liwanag. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Baka ito na ang matagal ng sagot sa tanong mo, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Ang kasagutan ay hindi palaging malakas na tinig. Minsan, ito'y bulong sa konsensya mo. Minsan, ito'y kapirasong kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Minsan, ito'y pangungusap mula sa salita ng Diyos na bigla mong maiintindihan na para pala sa'yo. At kung natututo kang makinig, matututo ka ring maghintay. Dahil ang direksyon ng Diyos ay dumarating sa tamang oras, hindi mas maaga, hindi huli. Kaya mahalagang manatiling bukas ang puso, manatiling matapat, manatiling nag-aabang. Ngayong umagang ito gusto kitang hikayatin, bumuo ka ng bagong ugali. Bago ka magbukas ng telepono, magbukas ka ng puso. Bago ka makipag-usap sa tao, kausapin mo muna ang Diyos. Sabihin mo, Espiritu Santo, ano ang nais mong gawin ko ngayon? Ano ang gusto mong baguhin sa akin? Ano ang plano mo sa araw kong ito? At alam mo kung anong mangyayari, mas magiging malinaw ang bawat hakbang mo, mas magiging matatag ang bawat pasya. At kahit dumating ang pagsubok, hindi ka matitinag dahil may salita kang pinanghahawakan, may direksyon kang sinusundan, may tinig kang naririnig. Piliin mong maging sensitibo sa galaw ng Espiritu. Huwag mong hayaang takpan ng ingay ng mundo ang kanyang mensahe. Huwag mong hayaan ang pagod o takot ang magdikta ng direksyon. Hayaan mong ang Diyos mismo ang humawak ng manibela ng buhay mo. Sabihin mo ngayon, Panginoon, pagod na akong umasa sa sarili kong plano. Gusto kong ikaw ang mamuno. At kapag sinabi mo yan ng buo ang loob, huwag kang magtaka kung may magsimulang mabago. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa susunod, gusto kong ihinto mo sandali ang lahat ng iniisip mo. Umupo ka lang, huminga, at sabihin sa puso mo, Espiritu Santo, ikaw ang gusto kong marinig. Ulitin mo, yan ang may pananampalataya. Hayaan mong pumasok ang presensya niya diyan sa silid mo ngayon, diyan sa puso mong pagod, sa isip mong magulo.
sa araw mong puno ng tanong, at kapag naramdaman mong siya'y nariyan, huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito nang hindi ka tumugon. Isulat mo sa comments, Espiritu Santo, ikaw ang direksyon ng buhay ko. O Panginoon, magsalita ka at ako'y susunod. At kung kasama mo ako araw-araw sa panalangin, pindutin mo ang subscribe. Mas marami pa ang gagawin ng Diyos sa mga susunod na araw. Habang lumalalim ang pananampalataya mo, mararamdaman mong unti-unti na ring gumigising ang spirito mo. Parang isang ilaw na dahan-dahang sumisiklab sa puso mo dahil sa tugon mong, Panginoon, gagabayan mo ako. At ngayon, nais kitang hikayatin na ipahayag mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng deklarasyon. Hindi para sa mundo, kundi para sa Diyos. Para matibay ang iyong loob at lumakas ang koneksyon mo sa Kanya sa araw-araw. Sabihin mo sa sarili mo, sinimulan ko ang araw kasama ang Espiritu Santo. Sa bawat pagbigkas mo rito, pinapatibay mo ang ugat ng iyong pananalig. Dahil ang salita mo ay may kapangyarihan, kapag sinabi mo na may direksyon ang Diyos sa araw mo, magsisimula siyang magbukas sa iyo ng mga daan. Kapag idineklara mo na hindi ka nag-iisa, magsisimula ang pagpaparamdam niya ng presensya niya sa paligid mo. Kapag sinabi mo, ako ay sinabihan niya, iyan ang daan patungo sa manifestasyon ng kanyang tinig sa buhay mo. Ang Espiritu Santo ay nagtutulad sa hangin, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. At kapag sinabi mo ang iyong deklarasyon, magsisimulang magbangon ang galaw niya sa paligid mo. Mga bukas na oportunidad, malilinaw na hakbang, mga bisig na mag-aakay sa iyo sa direksyon niya. Hindi ito lang panalangin, ito'y isang sigaw ng pananampalataya mo. Ito ang unang hakbang ng iyong pakikipagsundo sa plano niya. Huwag mong kalimutang ipahayag din ang iyong pasasalamat sa harapan ng Diyos. Pasalamatan mo siya para sa presensya niya ngayong umaga, para sa tinig niya na nagsimula ng magsalita sa puso mo. Pasalamatan mo siya dahil kahit sa katahimikan, hindi ka niya pinabayaan. Kasi kapag may pasasalamat sa bibig mo, lumalawak ang daigdig ng biyaya sa paligid mo. Kapag sinabi mo, salamat Espiritu Santo, ang pasasalamat ay nagiging pintuan ng milagro. At kahit dumating ang takot, ang pagdududa, ang hamon, manindigan ka sa deklarasyon mo. Sabihin mo sa Diyos, hindi man ko nakikita ngayon, naniniwala ako sa direksyon mo. Sa pagbigkas mo ng katotohanan iyon, pinagigising mo ang espiritual na mga bahagi ng sarili mo. Pinipilit mo ang kapayapaan na siyang salamin ng boses niya sa puso mo. At sa bawat sandali na piliin mong manatiling matatag, lalago ang pananampalataya mo. Ngayon, pagnilayan mo ang mga aspeto ng buhay mo, relasyon, pangarap, ministeryo, trabaho. Tingnan mo ang parte na gusto mong makita ang pagbabago. At idinak mo sa Diyos, gawin mo itong daan ko, magsalita ka at gagawin ko ang bahagi ko. Sa pag-aalay mong ito sa Kanya, bubuksan niya ang mga pinto mo sa direksyon niya. Hindi ito instant mahirap, ngunit kapag nagsimula ang galaw niya, hindi ka na mawawala sa plano niya. Kaya naman, hinihikayat kita ngayon, iangat mo ang iyong kamay sa harap ng Diyos, sa isipan mo. Sabayan mo ito sa puso mo. Ipagdiwang mo sa loob mo ang desisyong ito. Hindi na ako babalik sa dati. Sisikapin kong sundan ang tinig niya araw-araw. Iyan ang deklarasyon ng isang tao na hindi lang nakikinig kundi sumusunod. Iyan ang hakbang ng isang anak na hindi lang gumigising sa umaga, gumising sa layunin niya sa Diyos. Hindi mo kailangang ipagmalaki sa iba ngayon. Hindi mo kailangang ipakita sa publiko. Sapat na alam mo at alam niya ang nilalaman ng puso mo. Ang mahalaga, nagsimula ka ng manindigan sa deklarasyon mo. At sa paggawa nito, sisimulan niya ang pagpapalawak ng iyong pananaw. Sisikapin niya ang pagtuturo sa iyo ng mga bagay na hindi mo inaasahan. At kapag ang gabi ay dumarating, kapag ang pagod ay bumabalot, manindigan sa deklarasyon mo, sinimulan ko ang araw kasama ang Espiritu Santo.
Huwag mo hayaang ang pagod ang magdikta ng iyong pananalig. Huwag mong hayaang ang problema ang magtakda ng direksyon mo. Hayaan mong ang deklarasyon mo sa Diyos ang maging palatandaan ng pagbabago sa mundo mo. Ngayon, habang patuloy kang nakikinig, nais kong hilingin sa iyo, isulat mo sa comments, "Sinimulan ko kasama ang Espiritu Santo" o "Gabay mo ako, Espiritu Santo, gabay mo ako sa araw ko." At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo para hindi mo makaligtaan ang susunod na gabay at karanasan na ibibigay ng Diyos sa iyo. Ngayong narinig mo ang tinig ng Diyos, naramdaman mo ang gabay ng Espiritu Santo at ipinahayag mo na siya ang direksyon ng araw mo. Isa lang ang natitirang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Hindi aksidente na narito ka sa sandaling ito, kapatid. Ang bawat segundo ng pakikinig mo sa video na ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Bawat salita na tumimo sa puso mo ay sagot niya sa panalangin mong matagal nang iniiyak. At ngayong alam mo na ang Espiritu Santo ay hindi isang malayong kapangyarihan, kundi isang malapit na kaibigan, paano mo siya isasama sa bawat araw mo? Ang buhay ay hindi titigil matapos mong isara ang video na ito. May trabaho pa rin, may problema, may desisyon, may tanong, pero ang kaibahan ngayon, may kasama ka na. Hindi mo na kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Hindi mo na kailangang pilitin ang sariling plano. Sa bawat paghinga mo simula ngayon, may espiritu na gumagabay. May tinig na nagsasalita sa iyo, tahimik man pero malinaw. At sa tuwing gigising ka kinabukasan, hindi mo na kailangan ng dahilan para lumaban. Dahil alam mo na, tinawag ka ng Diyos. Pinili ka, sinabihan ka, ginising ka ng kanyang tinig. At kung ganyan ka kamahal ng Diyos, bakit ka matatakot? Alalahanin mo ito, hindi kailanman tumitigil ang Espiritu Santo. Kahit hindi mo siya pansinin, patuloy siyang gagalaw. Pero kapag pinili mong makinig, kapag ginusto mong makasama siya, mas lalo siyang nagpaparamdam. Parang hangin na bumabalot sa paligid mo. Hindi mo nakikita, pero naroon. Hindi mo nahahawakan, pero ramdam na ramdam. Kaya sa araw-araw mong paglalakad, magsimula ka sa presensya niya. Ihandog mo ang mga simpleng bagay, ang paglalakad mo papunta sa trabaho, ang pagkain mo, ang mga iniisip mo, ang plano mo. Isama mo siya, sabihin mo, "Espiritu Santo, lakad tayo." Ganun lang, isang paanyaya, at mararamdaman mong may liwanag sa bawat hakbang. Hindi mo man agad makita ang buong direksyon, pero sapat na ang liwanag para sa susunod na hakbang. At kapag may mga araw na parang tahimik siya, huwag kang matakot. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Minsan, ito'y pagtuturo ng pagtitiwala. Hindi lahat ng sagot ay kailangang madinig agad. Minsan, kailangan mo munang maniwala bago mo marinig muli ang tinig niya. At sa panahong iyon ng pananampalataya, doon ka lalago. Doon mas lalalim ang relasyon mo sa Kanya. Magsimula ka ulit bukas, gawin mong ugali, gawin mong lifestyle. Hindi lang tuwing may problema, hindi lang kapag may kailangan. Gawin mong araw-araw ang pakikipag-usap sa Kanya. Sa bus, sa kusina, habang naghuhugas ng pinggan, habang naglalakad, sabihin mo, "Espiritu Santo, kasama kita." Sa bawat simpleng bulong na ganito, itinatayo mo ang altar sa araw mo. Itinatayo mo ang ugnayan mo sa langit. At kung may duda ka pa rin, kung may takot ka pa rin, tandaan mong hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging bukas. Ang Espiritu Santo ay hindi naghahanap ng matatalino. Naghahanap siya ng totoo, totoong puso, totoong pananampalataya, totoong oo. Ngayon, gusto kong huminga ka ng malalim, pumikit ka kung nasaan ka man. Damhin mo ang tahimik na presensya ng Diyos at sa puso mo sabihin mo lang ito, "Espiritu Santo, salamat. Salamat sa umagang ito. Salamat sa direksyon mo, gamitin mo ako. Gamitin mo ang buhay ko para luwalhatiin ka." At kapag nararamdaman mong may kapayapaan sa gitna ng puso mo ngayon, kahit kaunting-kaunting liwanag lang, iyan ay tanda. Hindi mo na kailangang hanapin pa sa labas.
Nagsimula na ang presensya, nagsimula na ang direksyon, nagsimula na ang pagbabago. At bago ko tapusin ito, gusto kong magpasalamat din sa iyo sa oras mo, sa bukas mong puso, sa pananampalataya mong lumago sa video na ito. Alam kong may ginawa ang Diyos. Hindi ito basta video lang. Ito ay pagpupulong ng kalangitan at lupa sa oras na ito, sa pagitan ng tinig mo at tinig ng Diyos. Kaya ngayon, isulat mo sa comments, "Salamat, Espiritu Santo. Kausapin mo ako araw-araw." O kaya, "Panginoon, nagsisimula ako ng bagong umaga kasama ka." At kung gusto mong patuloy mong maranasan ang ganitong presensya at direksyon, pindutin mo ang subscribe. Dahil sa bawat bagong video, may bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. May bagong pag-asa, may bagong pangako. At bago mo isara ito, pindutin mo rin ang video na lumalabas dito sa screen dahil iyan ang susunod na hakbang mo. Doon muling gagalaw ang Diyos. Doon kanya gustong kausapin ulit. Hindi pa tapos ang kwento mo. Katatapos lang ng simula.